Magandang araw po sa inyo. Dito tayo ngayon sa ACT. Ang topic ulit natin ay tungkol naman sa regulator. RR, kaya siya tinawag na RR, rectifier, tsaka regulator sa isang unit na lang siya. Sa isang pirasong unit, dalawa po yun naman ito. Isang rectifier, tsaka isang regulator. No, ito yung pinaka-universal na RR sa lahat ng klaseng unit sa buong mundo. Pwedeng gamitin ito sa big bike, pwedeng gamitin ito sa lahat ng klaseng motor, pwedeng gamitin ito. Kung marunong lang kayo magkabit at marunong kayo mag-modify. Kaya ito ang gandang klaseng unit na pwede mo siyang gamitin sa lahat ng klaseng motor. Pwede siyang full wave, pwede siyang half wave. Kung sa half wave naman kayo, pwede na kayong gumamit ng 4-pin. 4-pin na GY6 na RR. Pag full wave naman kayo, mas magandang gamitin pa rin yung 5-pin. 5 piraso yung terminal niya. Kaya, papaliwanag ko sa inyo kung paano yung charging system nito at paano kayo mag-confirm nito na good ba to, good ba itong battery natin, o good ba yung stator natin. GY6 po tayo, RR sa mga motor. And paano tayo mag-confirm ngayon sa RR natin na GY6? Pwede tayong gumamit ng 5-pin tsaka 4-pin. I-discuss ko lang sa inyo kung paano kayo mag-confirm kung sira ba yung RR natin o sira ba yung stator natin. Ang battery, kahit wala kayong battery, nag-charge pa rin dapat ang motor. Kaya wala siyang kinalaman sa battery natin. Subcon lang yung battery natin, doon lang mag-absorb yung power para ma-imbak yung power sa loob ng battery. Kaya wala siyang kinalaman sa charging system. Ang charging system natin, stator, RR, yun lang dalawa ang mag-asawa na nagko-combine ng transaction para makapag-imbak ng power sa battery natin. Kaya, i-confirm natin ngayon kung paano tayo mag-confirm kung sira ba yung RR. Pwede kayong gumamit ng multitester nito, no? Pwede rin kayong gumawa sa sarili yung RR. Magkakaroon ako ng sariling hiwalay na video na kung paano kayo gumawa ng sariling RR, na sariling regulator rectifier. Ngayon kung halimbawa ito naman, paano kayo mag-confirm, pwede kayong gumamit ng multitester. Goods din naman ng multitester, kaya lang hindi ko pa ma-confirm na 100% na buo to. Bakit? Kailangan ko pa rin ang supply niya ng AC. Yung AC niya magagaling naman ngayon dito sa stator natin, yung white tsaka yung yellow. Kaya kailangan ko to, output nito na papasok dito sa RR. Ang output naman nito, na-convert na siya AC to RR. Ang output naman nito ay magiging DC. Kaya ibig sabihin, ang trabaho ng RR natin para i-convert from AC to DC, papasok sa battery. Yan po yung pinakatrabaho ng RR natin, rectifier at regulator. Pangalawang trabaho nito, pangalawang trabaho nito, i-regulate niya yung current niya. Kaya pag masyadong malakas yung current nito at hindi na kayang i-regulate nito, masisira na to, iinit na to, mapapasok ka na nito. Kaya sa multi-tester tayo, nag-test natin to para ma-confirm natin kung gusto o hindi. Pwede rin naman yun. Kaya kung gusto mo talaga 100% na confirm talaga na buo ba to o sira ba to, kailangan talaga may saksak natin to, AC current, ipapasok natin dito sa RR para matikita natin kung na-convert ba niya to DC yung current ng AC. Yun lang isang paraan talaga na may kabit natin to dito. Ngayon, ang pagkabit naman ngayon nito sa ganitong klaseng setup na RR, yung dilaw nito, kung halimbawa naman, naka half wave lang tayo. Pag half wave tayo, wala tayong black na wire, no? Ang mga wire lang naman ay apat lang. Ganyan, apat. No? Yung pink natin na to, ito yung connection papuntang white. Pag naka-half wave, hindi pa naka-full wave, yung yellow natin na wire, yun yung nakakonect sa yellow ng stator. Yan po yung half wave natin. Tapos yung green natin, rekta sa battery na negative. Yung red natin, rekta sa battery na positive. Itong dalawa, expressway sa battery. Positive, negative. Rekta sa battery, walang fuse. Kaya pag naka-half wave tayo,
Kapag naka full wave tayo, 5 pin tayo, hindi gagana ang full wave mo na stator, hindi gagana sa 4 pin Hindi siya magcha-charge ng maayos, hindi siya magko-convert pala. Hindi siya nagko-convert ng maayos from AC to DC. Nagcha-charge naman siya. Nagko-convert siya pero hindi ganoon kalakas ang conversion niya to AC, from AC to DC. Kaya kung halimbawa naman naka full wave siya, yung stator natin, kailangan mong gumamit ng 5 pin na may kasamang black na GY6 na RR, 5 pin na terminal. Itong kulay itim na to, pwede mo siyang isaksak sa accessories na wire. Accessories na wire, itong positive, accessories na wire, yung kulay itim. Yung kulay red naman, irekta nyo sa battery expressway. Yung green naman, irekta nyo sa battery negative. Ako, ang ginagawa ko naman, pinagsama ko na itong dalawa. Kung naka full wave tayo, mga boss, pagsamahin mo na itong dalawa, irekta mo na ito ngayon sa positive ng battery. Doon. Ngayon, itong green naman, nakarekta sa negative sa battery. Ngayon, kung naka full wave ka, itong yellow tsaka pink mo, itong pink natin, ito yung acting as white na to. Yung kulay pink. Kung naka full wave din to at na-convert na natin to, reversible na po siya. Ibig sabihin, kahit magpalit itong dalawang to, wala pong problema. Pag naka full wave po tayo. At i-discuss ko sa inyo kung paano kayo mag full wave na accurate na full wave. Ngayon, kung halimbawa naman, half wave o full wave tayo ngayon, kung halimbawa naman na palaman natin kung may nagsa-charge to, alamin muna natin kung may lumalabas na current dito sa dalawang to. From, ang multitester natin, yung dial niya is AC. Dapat may lumalabas na current doon dito sa dalawang to. Ngayon, paano natin i-confirm ngayon na buo yung regulate RR natin? Dito muna tayo ngayon. Habang pinaparedundo mo siya, dapat may lalabas dito. Dapat mas mataas ang output AC current ng white at mas mababa dapat yung yellow. Ngayon kapag mas mataas yung yellow mo at mababa yung white mo, hindi normal po yun. Mayroong abnormality ang output ng stator nyo. Kaya doon pala magkakaproblema yung RR nyo kasi bakit mas malakas yung output ng yellow kaysa sa white. Dapat mas malakas ang output ng AC current output ng white kaysa sa yellow. Ngayon pag may lumabas naman na mas malakas yung white, idle pa lang niya, makaka-achieve na kayo dito ng 30 volts. No? Sa 0.30 volts AC dito sa white. Ngayon, pag may nakita kayong AC volts na lumabas to, mas mataas to, tas mas mababa to, isabihin good yung stator natin. Walang problema. Itong pink natin, ipasok mo ngayon sa white. Tapos yung yellow natin, ipasok natin sa yellow. Kung naka-halfway, halimbawa, dito naman tayo ngayon magre-reading sa dalawa. Sa multitester natin, DC naman yung multitester natin. DC. Ito yung multitester natin. Dito tayo sa DC. Ayan, kahit 20 volts DC. Pag ito yung itetest natin, din tayo sa multitester natin, ang dial natin is AC. No? Ilagay mo sa 200 AC kasi minsan lumalampas to ng 20, 30. Talo na tong primary. Lumalampas ng 20 to. AC. No? AC. Kaya nakakurente to kaunti. Kaya dito kayo sa 200 para hindi kayo mag-over range. Out of range. Yung pag nawawala yung reading nyo dito, ibig sabihin, hindi niya kayang i-read yung pinaka-output niya. Kaya taasan mo na ngayon dito. Kaya dito sa stator natin, AC yung multitester reading natin. Dito naman sa output naman ngayon nito, sa output naman nito ng green tsaka yung red, naka-DC ang multitester natin dito. Wala pang kasamang battery yun. Dapat dito, may lalabas na ditong 10 to 13 volts. No? 10 to 13 volts. Pero kung naka-FI tayo, dapat dito 14 na ang lalabas sa kanya na hindi pa kasama yung battery. Kaya ang ideal natin dito, hindi kasama yung battery, 12 volts to 13.
no? Kapag di kasama yung battery. Kaya kapag di siya lumabas ng ganong reading, ibig sabihin, goods naman to, ito, hindi goods to. Pag di siya lalabas ng ganong reading. Kaya yun ang pinaka ah, good na reading natin sa pagdating sa RR. No? Kung paano tayo mag-confirm kung good ba to o hindi. Kaya kailangan natin ipasok na natin itong AC na to dito sa RR natin at yung output niyan dalawa ang i-reading natin through DC para accurate talaga tayo kung sino may problema sa kanila, kung stator ba o RR ba o terminal ba nilang dalawa. Terminal, ito yung mga dugtungan niya. Kaya ganun lang kayo mag-reading kung sinong sira pagdating sa charging system naman ng two-phase o full wave. Dito tayo muna magtuwingin kung goods yung output current na AC, tapos dito naman tititingin ngayon sa output na DC na ito na huwag niyong isama yung battery. Ito lang muna ang i-reading nyo.